Kapag may nakita kayong ganito, kunin ninyo. Yun! Hello! What's up? Isang magandang buhay na naman ako sa inyo at sa buo ninyong pamilya. Welcome back na naman sa ating munting channel. Isa na namang mutya ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Mutya na maaaring maghatid sa inyo magandang kapalaran. So ito yung tinatawag na mutya ng mangga. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw bago lang dito sa aking munting channel at mahilig ka sa mga ganitong usapin ng mga mutya, pampaswerte, anting-anting at kung ano-ano pa, at hindi ka pa nakasubscribe, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para isa ka rin sa mga unang mga kapanood sa tuwing may bago tayong upload. So ayun, kayo ga kumakain ng mangga. Nako, ewan ko na lang kung hindi nyo magustuhan sapagkat ang mangga mapahilaw o mapahinog pwedeng kainin at pagkasarap. Kapag hilaw pa iyan at nakita mong iyan nabalata na kahit maasim-asim, nako siguradong ikaw matatakam, lalo na kapag may ganaray sa ibabaw o bagoong alamang. Ewan ko na lang kung hindi mo magustuhan. Pwede rin naman ang iba ginagayat yan o hinihiwa-hiwayan at ang inilalagay toyo na may sili. Pwede rin ang iba ang ginagawa na lang asin at saka sili. Nako, wala nang pakialam sa asim niyan. Ang iba naman, naabutan ko sa aking lolo, ginagadgad iyan, ginagadgad at nilalagyan niya ng asukal. Pagkasarap nga. Pero ang mas nagustuhan ko talaga diyan yung toyo at sili lang, tapos doon mo isasaw-saw ang hiniwa-hiwa mong manggang hilaw. At kapag hinog naman iyan, masarap din at paborito rin iyan ng ilan. So marami rin pwedeng gawin kapag hinog iyan. Ang iba kinakatas mango shake. Pwede rin man na hinihiwa-hiwa at inilalagay sa ibabaw ng mga grahams. Pwede rin flavoring sa ice cream. At kung gusto mo naman na pang matagalan ang iyong mangga, patuyuin mo at lagyan mo ng maraming asukal. So maraming pwedeng gawin sa mangga na mapahinog man yan o mapahilaw. At marami rin benepisyo yan. Ang isa na lang sa mga benepisyo niyan, hindi ka agad tatanda. Kung ayaw nyo agad na tumanda, kumain lang kayo ng kumain ng maraming mangga at asahan nyo kayo hindi agad tatanda. Ang inyo lang ang mga mukha, hindi ang inyong edad, sapagkat ang edad ay hindi napipigilan. So ang inyong mga mukha hindi agad tatanda. So kahit na ikaw 50 anyos na, ang mukha mo pa lang pang 30 anyos. Tapos magbungi pa kayo ng ilang piraso ninyong ngipin sa harap. Di kayo talagang bata. Bakit? Wala pang ngipin iilan pa lang ang tumutubo. So biro lang yan. Ang totoo talaga nakakabata iyan sapagkat iyan mayaman sa vitamin C. At kung gusto niyo namang maging malusog ang inyong mga mata, kumain din kayo ng maraming mangga sapagkat iyan mayaman sa beta-carotene na makatutulong upang mapalusog ang ating mga mata. Siguradong lulusog at mas lilinaw ang inyong mga mata. So kung dati ang tingin ninyo sa inyong mga asawa magaganda at gwapo, nako, pag nakakain kayo ng maraming mangga, ang magiging tingin ninyo na dyan pangit na. Syempre hindi syempre mas lalong gaganda at gwapo. So ilan lang ito sa maraming benepisyo na makukuha sa pagkain ng mangga. Pero alam niyo ba na bukod sa masarap yan at maraming benepisyo, meron pang makukuhang mutya diyan. At iyon nga yung tinatawag na mutya ng mangga. So saan naman ginagamit ang mutya ng mangga kapag kayo meron o may, kung sakaling kayo may makuha So iyan pinaniniwalaan noon pa man na mainam sa mga negosyo sa pangangalakal. So iyan isa sa magaling na pampaswerte o amulet upang mapalago ang inyong business o kung ano man ang inyong mga negosyo o kung ano man ang inyong mga pinagkakakitaan. Maaari mo iyang ilagay sa inyong mga bag, sa inyong bulsa, sa inyong belt bag o sa inyong mga lagay ng benta, sa inyong mga cash box. At asahan ninyo na lalago ng lalago ang inyong mga negosyo.
Mainam din iyan sa mga nag-o-online sellers at sa mga nag-aahente. Mainam din iyan sapagkat kapag mayroon ka niyan, madali mong mako-close ang inyong mga dealings. O ika nga mahihikayat, madali mo silang mahihikayat o makukumbinse na kumuha ng iyong mga produkto. Mainam yan sa mga nagbabay and sell. At pagdating naman sa larangan ng pag-ibig, mahusay din iyan. Mahusay iyan na pang-akit o panghalina ng mga kababaihan. At kahit na ikaw medyo may edad na at wala ka naman masyadong kaperahan o kayamanan, makakadali ka pa rin o makakabingwit ka pa rin ng bata. Ika nga tala may asim pa. So paano naman iyan makuha, bro? No? So makukuha ninyo iyan kapag kayo kumain ng mangga o hinog na mangga. O kaya naman hilaw at nakita nyo yung buto may umaalog sa loob. Tingnan ninyo. So, biyakin ninyo yun. Di gay ang buto may mga anong tawag dito, yung parang buhok-buhok o yung bunot, bunot-bunot. O, biyakin ninyo yun at tingnan ninyo kung yung nasa loob na umaalog naging bato. At kapag yun nga naging bato, iyon na ang sinasabing mutya ng mangga. So, ang itsura ng mutya ng mangga kapag nagbukas nga kayo ng buto nun, di kay mayroon nga yung bunot yun. Kapag binuksan ninyo yun may makikita kayo doon na hiwan na paoblong. So yun yung kung sa totoong sana kung siya mabubuhay o ika nga itutubo doon siya sana lalabas. So maaari din kayo makakuha niyan sa ilalim ng mga puno ng manggahan at kung saan. Bakit? Dahil kapag ang mga tao kapag kumakain ng mangga, lalo na sa probinsya pagkakain niya kung saan niya lang inihahagi sa mga buto niyan. At kung may mutya yun at kayo ang pagbibigyan ng kalikasan, kayo ang makakakita niyan. Kunin ninyo at pakaingatan dahil may hatid na swerte yan sa inyong kabuhayan. So ayun para lang sa mga naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala wala tayong magagawa. Hindi naman iyan sa pilitan. Yun, isang magandang buhay na naman sa inyo mga kaibigan. Kung nagagandahan at nagagwapuhan diyan, welcome back na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito isa na naman pampaswerte ang pag-uusapan natin na maaaring makatulong sa inyo kung kayo naniniwala sa pampaswerte. So ayun, kung ang kalamansi merong mutya na mainam pagdating sa negosyo, alam nyo na kapag naman kayo nakakita ng ganare kunin ninyo. So kung titingnan ninyo para siyang insenso so balit medyo dark. So iyan, bro? Iyan dagta ng kalamansi. So saan naman ninyo makukuha iyan dagta niyan? So ang makukuha ninyo iyan sa puno ng mga kalamansi. So ang kalamansi dumadagta at kapag dumagta ang kalamansi para iyang ragbe, parang ragbe. Kukunin ninyo iyon. At kung kaya nyo pang bilugin na parang kulangot gawin ninyo. Tapos patuyuin ninyo. So kapag natuyo na yan tumitigas yan, akala mo bato. Subalit hindi naman siya kasing tibay ng totoong bato. So saan naman iyan ginagamit? So iyan mainam na ilagay sa iyong mga lagayan ng benta kapag ikaw may tindahan. So kapag kaya tuyo na, ibalot mo sa palara ng sigarilyo. Kung wala naman sa foil, at saka naman ibalot mo ng telang pula at ilagay mo nga sa iyong lagayan ng benta. So iyan pinaniniwalaan na humahatak ng swerte sa inyong mga tindahan. Ganon din naman kung kayo may daladala niyan, hindi kayo basta-basta mabubuhat ng aswang. So ito yung aswang na lumilipad, hindi yung aswang na nakakotse o nakamotor o naglalakad.
So mainam din iyan na ilagay o isama sa mga pampausok kung kayo ay magpapausok ano. So may kakaiba kayong aroma na maaamoy diyan at iyan matutunaw din ano, parang insenso rin iyan. So ayun ang gamit ng dagta ng kalamansi kung kayo makakakuha nito ano. So marami kayong makukuha niyan sa mga taniman ng kalamansi sapagkat hindi yan pinapansin ng mga farmer ano. Pagkos kapag may nakikita silang ganyan pinuputol nila ano. Sapagkat kapag sila may nakikitang ganyan sa kanilang pananim palatandaan iyon na maaring mamatay ang kanilang mga pananim o yung kanilang mga kalamansi. So kung sa kanila iyan hindi maganda, sa iba naman iyan maganda. So iba-iba ang paniniwala ano. Depende sa nagdadala. Maaring malas para sa kanila, subalit swerte naman para sa iba.